Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, breaking update, expose na. Walang kawala lahat sa Senado. PDEA umamin na, Morales, PBBM, DILG nilaglag. Nako. Yan po ang ating alamin mula po rito kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay Pinas News Insider. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Drug company, nahawakan ko rin po yung kaso niyan. Hindi po hindi po yun na na usual yung kumbaga sa yung mga kinukunan ko ng statement diyan na hindi lang isang beses, marami po. Kaya kung tatanungin niyo po ako kung sino yung mga nakalagay doon, hindi ko mo tatandaan kasi kinakailangan ko yung dokumento. Kagaya po niyan. Sandali. Sir, so you confirm na yung papel na yon na nagkakalat na sa social media, yung dalawa, yung pre-operation report at saka yung authority to conduct operation, are they authentic documents? There are no such documents, Your Honor. There are no such documents? Yes, Your Honor. So ngayon, na nandyan ngayon, so di-deny mo yan na hindi yan dokumento ng PDEA? Yes, Your Honor. Your Honor, Yes. ganito sir, Your Honor, ako naiintindihan ko si General Lasso eh. Kasi yung mga nai-involve dun sa dokumentong yun, yun yung appointing authority na nagtiwala sa kanya para dyan sa kanyang hinahawakan posisyon sa PDEA. Sa akin wala pong unang-una, kamatayan po ang matatamo ko rito. Wala akong mapapala. Ang concern ko lang po dito bilang dating alagad ng batas, lumabas na sa publiko ito. Sampal po ito sa mga tulad nating alagad ng batas. Ano ang gagawin natin? Magtatanga-tangahan na lang po ba tayo, Your Honor? Dito sa mga information na nalathala doon sa publiko. Magwawalang bahala po ba tayo? Ang tanong ko papaano yung mandatong pinagkaloob ng Comprehensive Dangerous Drugs Act, lalo na dito sa butihing Director General ng PDEA, ano ang gagawin natin? Kagaya niyan, may nilabas na naman si Maharlika. Yung sinasabing 2 minutes lang yung kinandak na drug test result. Wala hubang authority ang PDEA na mag-issue ng subpoena duces tecum ad testificandum against dun sa doktor at dun sa medical technologies, ganun din dun sa drug testing facility. Sana pinagpapaliwanag, hindi dapat Siguro, it's unfair din to accuse General Lasso dahil he was not the director at the time. Sino bang director nung time na yon? No, sir, Your Honor, hindi po natin, lilinawin ko, hindi ko ina-accuse si General Lasso. Ang inaano ko lang po is yung mandato. Po pwede naman po siyang mag-utos, mag-conduct ng confidential investigation, magpatawag ng investigation sa PDEA, katulad ng ginagawa sa mga ordinaryong tao. Kung meron tayong mga suspected na drug offenders, hindi ba nagkakandak tayo na confidential investigation o investigation? Hindi po ba? Bakit hindi natin ipatupad ng tama, ng equal itong batas? Kaya po ako talaga nagsikap ako na makarating dito at sumulat sa inyo upang magkaroon tayo ng sapat na batas. Kasi kung titignan ninyo, itong problema natin na minumulto ang ating Pangulo, hindi po sana darating dito sa sitwasyon na makakaladkad ang pangalan ng Pangulong Marcos kung ginagawa lamang ng PDEA yung kanyang mandato. Kung ito nagpatawag kagad ng investigasyon, halika, ano yung sinasabi mo? Halika, dito tayo, umupo tayo, titipahin ko yan. Ano yung sinasabi mo? Ilabas mo yung ebidensya mo. Sana ganun Okay. Balik tayo doon sa mga papel. Yun ang ating gustong malaman kung talaga totoo You confirm na papel mo yun? Ikaw nagpirma nun? Yes, Your Honor. Ako yung, yun po yung in accordance with PDEA Manual of Operation. Yun po yung usual na ginagawa namin.
Alam niyo po, nakakaawa nga yung mga dati kong kasamahan dyan. Dahil under duress sila. Kinuha sila, no? Pinapunta ng opisina at pinag-execute ng affidavit. Bakit? Para lang i-refute, para i-deny yung mga nangyari noong 2012. Ano yun? Hindi ba dapat alamin natin kung ano yung katotohanan sa likod na yun? Yung address ni Maricel Soriano po, Your Honor. Totoo yun, sir, na pinapag-execute yun ng affidavit yung mga tao na yun? Hindi po, To deny? hindi po totoo, Your Honor. Ang nangyari po, nung sumulat po siya sa akin, ay siyempre, bago namin umpisahan yung investigasyon, mag-uumpisa kami dun sa sulat niya. Yung mga kasamahan niya, noon, na andyan pa ngayon sa PIDEA, ay nagsabi sila na walang ganun nangyayari, na meron siyang informante na in-interview, ginawan ng sworn statement. Kaya po sila nag-execute ng affidavit at nandito po sila ngayon. Pwede niyong tanungin. Hindi po namin sila puinersa. Pwede pa upuin natin dito. By the way- Sino yun? Sino yung mga yun? Sir, mga kababayan, grabe naman. Hindi mo na po, sir, no? Sir Lasso, hindi mo na po kailangan sabihin na hindi po sila pinersa. Kasi, whether sabihin mo man yan o hindi, yung iisipin talaga ng taong bayan ay they are all scripted, di ba? Kasi under ninyo sila. Di ba? Kaya hindi mo na po kailangan sabihin at ipamukha sa amin na hindi po sila pinilit para pumunta dyan, mga kababayan. Di ba? Sinong upuin natin? Kasama po namin, Your Honor. Please, patawag natin. Sergeant Adams. And by the way, Your Honor, if I may add, yung sinasabi po niya na hindi siya dismissed from the PNP, meron kaming copy of the orders coming from the Philippine National Police kasi nag-conduct kami ng background check sa kanya and he was really dismissed. Special Orders number 3106 dated November 19, 2008 na appoint po siya 2019. Confirmation of dropping from rules. Paragraph number 4. Dropping from the rules effective August 28, 2008 of PO1 Jonathan A. Morales 008519 PNP SPD Southern Police District as published in SO number 808346 HSPD dated October 24, 2008 is hereby confirmed. So talagang niloko po niya yung PDS na finilapan niya na isinabmit sa PIDEA asking for appointment. Kasi kung nalaman po sana yun, hindi po siya i-accept sa PIDEA. Ako po ay, tama po yung sinabi niyo, wala pa ako sa PIDEA noon nangyari itong mga to. But we are basing on records. May mga papeles po kami na hawak. How can he deny? So ito po yung... Yes, you may answer. Your Honor, yung pinakikita niya, no, ulang-una, ngayon ko lang nalaman doon sa sinasabi ni Director General Lasso. Ang tanong ko lang, Ayun. Your Honor, Mr. Chairman, ito bang dokumento na ito ay formally served sa akin? Meron ho ba siyang ebidensya na magpapatunay na yung sinasabi niyang dismissal order ay pinareceive sa akin? Notified ho ba ako? Para sabihin na ito ay pinasisinungalingan ko o nagsinungaling ako. Dapat yan, natanggap ko. So, ibig sabihin mga kababayan, no? Dapat permado po yan ni Sir Lasso. Yung dismissal na yan, di ba? Dapat permado niya po yan. Pero hindi po alam ni PIDEA agent, ex-PIDEA agent Lasso, di ba? Hindi niya po alam na dismiss na pala siya. Anong nangyayari dito, mga karubdi natin, ha? May mga nangyayari bang hocus-pocus? Well, anyway, ito, alamin po natin kung ano po talaga. Ko yan, para alam ko. Sandali. Hindi mo natanggap yung dismissal order mo? Wala po ako natatanggap. Kaya nga po... So, hindi mo alam na na-dismiss ka? Hindi ko po alam. Kasi nga, ang may problema po dyan is dun sa recruitment ng PIDEA. Dahil nga, ako po, nag-comply ako dun sa hinihingi ng PIDEA eh. Naghingi po ako eh. Hindi ko, ayoko nga lang po nalalaman yan eh. Hindi kaya... I'm trying to be objective here. Kung ikaw PO1, lalabasan ka ng
order na dismiss. Hindi mo alam yun? No, Your Honor, hindi ko po alam. Kasi kung alam ko man yan, da-receive ko po yan. Sorry. As I've said, I'm trying to be objective here, pero parang very irregular na hindi mo alam na dismiss ka na pala sa serbisyo. Ako forgive me if this comes offensive to you. But para sa akin, PU1 ka, may lumabas sa order na dismiss ka, hindi mo alam, tumatanggap ka pa ng sweldo nun after nung lumabas yung order. Kung hindi mo alam ang order, nalaman mo ba na may sweldo ka pa na dumarating? Yes, sir, wala akong, no, Your Honor, nung nag-apply ako sa PIDEA at pinag-comply naman nila ako dun sa mga requirements, po, nakapaghingi pa ako ng mga clearance, Nakapag-clearance pa po ako. Hindi ako makaka-transfer kung walang clearance na binibigay sa akin ang PNP. Okay. Nag-clearance po ako. Kaya nagtataka ako dun sa ipinakikita ni, Alam mo, ni Director General Lasso. itong hearing natin na ito is very important. Very important ito. Kaya nag-present din sila ng kanilang facts about you or maybe against you dahil nga gusto lang nila to set the record straight. No problem with that. Pinapakinggan ng committee na ito. Pero ang atin talagang pinaka-main objective dito is malaman kung totoo yung dalawang papel na nag-circulate. So sabi nila hindi totoo, sabi mo totoo. Ino-confirm mo na So, lumalabas dito mga kababayan na umaatake muna si yung gobyerno ngayon, no, dito. Si Lasso, mga karabin natin, no. Inaatake muna niya si ex-PDEA agent kung credible po ba talaga ito na maging source ng ganitong information, di ba? Yun yung pong naiisip ko, no. Kaya nilalabas nila yung ganung dokumento na dismiss pala ito, no? Para sabihin or isipin ng taong bayan na teka lang, baka hindi ito credible source, di ba? Baka nagsisinungaling lang ito. Pero gaya nga po ng sabi ni Sir Lasso ay ni Sir ex-PDEA agent, ano yung pangalan nito? Gaya nga po ng sabi niya kanina, di ba? Na wala po siyang mapapala dyan, di ba? Kamatayan lang ang mapapala niya dyan. So, dyan pa lang sa statement na yan, mga karibin natin, for me para sa akin, opinion lang po ito. Malamang sa malamang, magkaiba po tayo ng pananaw, di ba? Dyan pa lang po sa statement na yan na nakumbinsi niya na ako, mga karibin. Ewan ko lang sa inyo kung ano ang take ninyo doon sa statement kanina, di ba? totoo yung papel na yon. Totoo po. At kung ito ay totoo, may sinabi ang PIDEA, sir, this is not in your formis. Sabi mo, sa Yes, Your Honor. Yung certification. Sir, yung formis po is a record of all the plans and operations that we conduct. Ito po ay hinahawakan. It is called the PIDEA Operational Reports and Monitoring Information System. So, kailan ito nag-start, itong system na ito? Anong year? 2014. So, yung kaso mo, yung... Yes, Your Honor, 2012, wala pa pong ganyan noon. Formis, wala pa yan noon. Opo, hindi yan yung sinasabi lang formis, yung wala na ho ako dun Yung Okay. kung na yan, kagaya Sir, niyan. Your Honor, Yes, sir. Wait. totoo wala pong formis pa noong 2012. Kaya lang, meron po kaming data monitoring system of the National Operations Center. Dala po namin yung mga binders namin ngayon to prove to you that there is no such entries na sinasabi po niya. Kasama po namin. Grabe naman po ito. Sir, buong binders talaga dinala. Hindi ba pwede yung mga dokumento lang na may kinalaman sa sa mga nangyayaring ganyan, di ba? Kaya ito, panoorin po natin mga kabayan kung ano pong gagawin nila dito, ba? By the way, sir, nandito na po yung apat na tumestigo or nag-execute ng affidavit that wala pong nangyaring ganun sa opisina nila nung panahon na yun. Sino yung apat? Take your seat.
Thank you, Sorry sir, correction. 8 po sila. 8. Walo. Yung mga bagong kuhan, yung 8, please take out kayo. Kumsik. May we request the new guest to please stand up and raise your right hand? Yung iba po, ma'am. Sama-sama na rin po. Parating pa lang. O, sige. Eto mga karbi natin, no, para sa akin po, no, itong mga katrabaho ni ex-PDEA Agent Morales, mga karbi natin, parang hindi po hindi po dapat, para sa akin hindi po dapat sila ang nagsasalita dyan. Kasi unang-unang mga karbi natin, talagang nasa pa sila nasa posisyon pa sila. Alam naman natin kung sino po yung inaakusahan, di ba? Kaya malamang sa malamang, doon talaga sila, hindi sila magsabi ng katotohanan. Kahit alam po nila yung katotohanan, hindi po pwede silang magsabi ng katotohanan dito. Kasi, posible silang matanggal, di ba? So, ang dapat siguro magsalita dito mga karibyo natin yung informant, di ba? Mas maganda pa siguro kung yung informant yung dalhin nila dyan at para magsalita, hindi masayang yung oras. Kasi kung ito lang ang pakikinggan natin, malamang sa malamang hindi ito magsabi ng totoo, di ba? Paupo na lang, sir. Kaya patayo muna, sir. Sorry. Para please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this hearing and investigation? Thank you very much. Please take your seats. Please take your seat. Ah, Kayong apat. Yes. There are 8. eight of them, So sir. kayong apat muna. Wala pa yung 4 dito. Kilala nyo si former PDEA agent Jonathan Morales? Kasama ninyo noon? So, according to your director, nag-execute kayo ng affidavit na walang nangyaring ganong insidente nung araw na yon. Totoo yon? Jonathan Morales, kilala mo itong 4 na PDEA agents? Your Honor, ako po ay naiintindihan ko po yung kanilang pinanggagalingan at yung kanilang sitwasyon ngayon. Kasi kung sila magsasabi ng totoo, kapalit po yun ng kanilang karir at serbisyo, pagkain po sa kanilang mesa. Naranasan ko po yan nung magsabi ako ng totoo. Ito pong hawak ko na pinagsamang sinumpaang reklamo na inadminister mismo ni Director Hil Pabilona na isang abogado. Kaharap niya yung 2 pang ahenteng kasama ko. Inirereklamo namin yung irregularidad dati sa PDEA. Pero ano nangyari noong panahon niya? Binaliwala nila ito. Binaliwala nila. Matagal nang nangyayari sa PDEA. Kapag ikaw, kumalabang ka sa sistema, sigurado malayo mararating mo outside PDEA. Magiging sibilyan ka. Ako naiintindihan ko yung pinanggalingan ito mga kasama ko na ito. Hindi ko po sila masisisi dahil ang mawawala sa kanila yung pagkain sa mesa ng kanilang pamilya. Naranasan ko po yan Naranasan ko po yan. Okay. Sige. Kayong 4, nandoon kayo nung araw na yun, yung 12. Wala. So how can you testify na wala pa lang kayo nun? Nung araw na supposedly in-entertain niya yung deponent doon sa headquarters ninyo. Sir, wala po ako dati. Wala ka doon. Ikaw. Wala ka doon. Ikaw. Walang nangyari doon. Ikaw. If Wala I ka. may, Your Honor, March 10 is a Saturday. Ha? If I may, Your Honor, March 10 is a Saturday, 11 is Sunday. Regardless. Ang tanong ko kung nandun kayo, We hindi. were Wala. not in the office on Oh, so you were not there. Yes, sir. So how can you testify na walang nangyaring ganun? Sir, sa statement po ni Kuya Jonats, ang sabi po kasi niya doon is, alam po ng buong compound ng PDEA kung ano yung nangyayari doon that day. And he could have been talking possibly before April 10, baka April 9.
March 9. Kasi po sa pre-ops niya was dated March 10, which is 11. March 11, which is a Saturday, Sunday. Pero yung sabi po niya na alam po namin lahat at na-witness po ng mga kasama sa opisina na may taong pumunta doon at na-interview po niya, hindi po yun totoo, hindi po namin alam yun. Yun po yung nandun po sa statement namin, sir. So, safe statement lang yon na wala kayo doon. Hindi yan totoo dahil wala kayo doon. Pinapasinungalingan po namin yung statement na alam po ng buong compound ng PDEA yung nangyayari doon. So, what do you mean by alam na buong compound? Sinong mga ibang nakakaalam doon nung sinabi mo? Jonathan? Your Honor, yung representation ng yung kung isasabihin ng ng mga kasama ko na apat sila, yung buong compound yung kumbaga sa yung sinasabi nila ngayon inconsistent po, Your Honor, kasi Ganito na lang, mag-identify ka kung sino yung matagal mo itong kilala mga kasamaan mo. Mag-identify ka. Your Honor. Sinong nandun? doon sa sworn statement, doon sa kinuha kong sworn statement na andun po yung pangalan kung sino po yung naka-witness during nung taking ng sworn statement. As far as Yung sinasabi ko po sa inyo, normal na course na ginagawa ko kapag tumitipa ako ng sinumpaang salaysay, kapag yung nakaharap na andon, nilalagay ko po yung pangalan. Kaya nga, at Opo. in this particular instance, remember mo kung sinong agent kaharap mo na Your sinabi mo Honor, doon? sa tagal po ng panahon, humigit ko lang sa 10 taon na po, hindi ko po ako makapagsalita kung sino po yung nandoon. Kasi kagaya po ng sinasabi nila, wala sila sa ganito. Yung pong trabaho namin sa PDEA, wala pong Sabado o Linggo. Kapag ka dumating ang informant, yun po yung ine-entertain po namin yan. Kung kailangan trabaho o kung ganun po yun sa amin. Wala pong Sabado at Linggo. Ngayon, naintindihan ko po yung kanilang sitwasyon kung sila ay naandito ngayon sa harapan dahil nga sa impluensya o clout ng Director General para lamang tumayo against sa akin. Unfair din dito sa apat na ito dahil yung impression mo, yung personal mo lang yun. Unfair din sa kanila kung sabihin mo na napilitan silang nag-execute ng affidavit na yung affidavit naman nila is regardless kung sinong andyan, basta importante, totoo yung sinasabi nila. Yaman lang sa atin, di ba? Kuhan ka ng affidavit mo, yung alam mo lang na totoo. So yun, wag ka kagad mag-jump into conclusion na under the jury sila ng director. Alam natin yan, pwede silang i-influence, pero ito naman sila, may sariling decision din May sariling decision. Kahit na influence ako ng Chief PNP ko, kung pagdating dyan sa affidavit, that might cost myself. So, kailangan din maniguro ako. So yan mga kababayan, eto medyo mahaba pang usapan dito sa Senado. Pero at least, 'di ba? Umaksyon po si Senator Bato at sinimulan na nga itong hearing, investigasyon dito sa mga lumalabas at kumakalat na dokumento na di umano si PBBM may isang nagpupulburon, 'di ba? Sana maano nila itong mapatunayan nila kung ito ba ay totoo or hindi, di ba? Well, anyway, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion at reaction, di ba? Comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po sa video nito, alright? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, huwag din po kalimutan mag-subscribe kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. Maraming salamat po.